Good day po sir, I am John Salpilar from PC 3B and this is our video presentation for evidence and we are the group 1. In this video, we will discuss about PD 1586 and PD 705. So ngayon po una ko pong i-discuss is PD 1586 and yung PD 1587. PD 705 is i-discuss po nung iba kong kagroup. So ngayon po is proceed po tayo sa PD 1586. So alam niyo po ba kung bakit hindi basta-basta nakakapagpatayo ng mga company, mall, SM, or factory, and mga mining project sa Pilipinas? Dahil po yan dito sa PD 1586 or also known as Environmental Impact Statement System. So sinasabi po dito, bago ka po magsagawa ng isang project, check muna natin or alamin muna natin kung ikaw ba ay makakasira sa ating kalikasan. So bakit naman po ba ginawa ang batas na ito? So in simple terms, ginawa po ito ni Marcos Sr. Noong 1978 para po siguraduhin or balansehin or i-balance ang pag-unlad ng socio-economic and environment. Hindi pwedeng puro kita na lang, puro business, puro pera. Kailangan din po natin na pangalagaan ang ating kalikasan para po sa mga susunod na henerasyon. Ano po? Then ngayon naman po is proceed tayo sa Section 1. So sa Section 1, nakalagay po dyan is policy. So isa po sa policy or isa po sa patakaran ng batas na ito is panatilihin po or i-maintain or balance ang pag-angat ng socio-economic and environment. So ibig sabihin, kailangan kung umaangat po ang socio-economic is ganun din po ang environment. Hindi po pwedeng socio-economic lang ang umaangat dahil kung socio-economic lang po, maaari po mangyari dito sa atin is puro pollution, maaaring puro earthquake, landslide, or madumi ang tubig, madumi ang hangin. Then kapag puro environment naman po ang aangat lang sa atin, maaaring maghirap po ang Pilipinas. Walang pera, walang kita, mabagal po ang proseso dahil kulang po sila sa mga gamit. Kaya dapat balance po. Kung may bagong gamit sa socio-economic, dapat meron din sa environment. So yun lang po ang nilalaman ng Section 1. So ngayon naman po is dumako naman po tayo sa Section 2. So ano naman po sa Section 2? So ito po ay Environmental Impact Statement System. So dito po sa Section 2, dito na po mismo na itatag yung EIS system na kung saan sabi po dito na ang lahat po na gusto magtayo or magsagawa ng isang project, mapakampany man yan, government, private company tulad ng SM, San Miguel, basta meron daw po silang mga significantly effect or malaking epekto sa ating kalikasan, is required po sila na kumuha ng EIS. So ano nga po ba pag sinabing EIS or Environmental Impact Statement System? So ito po yung proseso kung saan inaalam po natin yung kalidad ng pagtatayo natin ng isang project. Kung dito po ba sa lugar na ito is delikado, madalas ang pagbaha, baguho, and then nakalagay din po sa EIS system, nakalagay doon ano nga ba yung project na gawin mo, ano nga ba yung dapat na gawin mo para maiwasan yung mga ganong trahedya. So yun po ang EIS. So ibig sabihin lang po ng EIS is isang proseso bago ka makapagpatayo ng isang project. Ano po, yun lang po ang nialaman ng Section 2. Then ngayon naman po is mag-proceed na po tayo sa meron pang sino po ba yung mga required or not required na kumuha ng EIS. So ayan po, nakalista naman po dyan. Hindi ko na po siya isa-isahin. Ano po? Then proceed na po tayo sa Section 3. So sa Section 3, determination of lead agency. So sinasabi lang po dito, una po si Minister of Human Settlement, meron po siyang power. May power po siya na pumili kung aling ahensya ang gagawin niyang lead agency. So halimbawa po, ang isang project po is about sa mining. So ang gagawin po ni Minister of Human Settlement or i-assign niya sa ganung project is si DNNR. Then isa pa pong halimbawa, kung halimbawa naman po is ang isang project na gagawin is
DPWs, isang dam or mga project, yung paggawa po ng dam, ano po. So ang gagawin po ni Minister of Human Settlement, ang i-assign po niya doon is si DPWH. So yun lang po ang nilalaman ng Section 3, kung saan may mga agency na dapat sila yung tumutulong or nagpa-process sa mga ganong project. Kung saan sinasabi rin dito sa Section 3, sila po yung lead agency po ang merong responsibilidad or jurisdiction or nakakasakop sa paggawa ng AIS para sa mga ECP and ECA project. So ano nga po ba yung ECP and ECA project? So dumako po muna tayo sa ECP. So pag sinabi pong ECP, ito po yung Environmental Critical Projects, na kung saan ito po yung project na kahit saan mo itayo is malaki ang epekto sa ating kalikasan. Itayo mo man yan sa bundok, sa daming dagat, or kahit saan, basta kahit saang pwesto is malaki yung epekto niya. Then kapag sinabi naman po nating ECA or Environmental Critical Area, ito naman po yung project na kung saan kapag tinayuan mo ng isang ito naman po yung lugar na kung saan pag tinayuan mo ng isang project is madaling masira. So meron po tayo niyang mga halimbawa. So ayan po, kasunod. Ayan, tingnan nyo na lang po. Ano po? So sa ECP is yung mga heavy paggawa ng mga heavy industry, mga pagmimina, ayan, mga oil, mga sa kurente, and sa ECA naman po, ito yung mga sa dagat, ano po, mga coral reefs, ayan, andyan po. Then dumako naman po tayo ngayon sa sa section 4 po, Presidential Proclamation of ECP and ECA. So dito, una, sino po ba ang nagde-decide na ECA or ECP or na ECP or ECA ang isang lugar? So dito po, si President po ang may power na mag-decide in his own words or galing po sa utos ng DNR or NEPC. Ano po, kapag sinabi po ni President or ni NEPC na halimbawa, yung Boracay ay sinabi ni President na ito ay nasa ECP or ECA. Ano po, wala po tayong magawa dahil yun po ay utos ng Pangulo and kailangan po natin sumunod and kailangan po nating umalis doon para maiwasan na po yung malaking epekto or malawak na epekto, malaking epekto dun sa lugar na yon para maiwasan yung ECP or ECA projects. Ganun lang po kasimple. Then pangalawa po, ang pangalawang kapangyarihan ni President, walang sino man daw pong tao or corporation ang maaaring mag-operate or magsagawa ng isang project kapag hindi po nila secure yung ECC. Ano nga po ba pag sinabi nating ECC? ECC po is Environmental Compliance Certificate. So kapag sinabi po nun, saan nga po ba nakukuha ang ECC? So ito po yung nakukuha natin kapag tayo po ay pumasa sa process or dun sa tinatawag nating EIS system. Kung saan kapag okay na lahat, na kompleto mo na yung dapat ibigay or sinabi nung batas na ito, bibigyan ka na po ng ECC or Environmental Compliance Certificate. Then at kailangan din daw po na ito po ay permado ng President and or ng mga kanyang yung mga representative kung sakali man po siya ay wala. So yun po ang pangalawang power ng Presidente. Hindi po makakapagpatayo ng isang project ang isang corporation or ang isang tao kapag wala po niyang perma. Then next naman po natin is yung pangatlo niyang power. So ano nga po yung pangatlo niyang power? So si Pangulo po or si President is pwede siya proclamate or mag-reorganize ng isang lugar. Kung yung isang lugar po it's ECP na, si President po is pwede niyang gawin is kung halimbawa po yung tao doon sa lugar na yun or doon sa ECP na project na yun is maraming katrabaho sa factory. So ang pwedeng gawin po ni President is bigyan po niya ito ng bagong trabaho. Then kung marami naman po nakatirang tao doon,
pwede po niyang bigyan ng bagong bahay. Din kung meron naman pong government doon na nakatayo and siya po ay nasa ECP or nasa ECA na, pwede pong gawin ni President is magpatayo po siya ng bagong establishment para doon ilipat yung kanilang office or yung government nilang pinagtatrabahuan. So yun po ang kapangyarihan ni President. So sa Section 4 po, ang bida po dito ay si President. Kaya po, ayan, napakadaming mga kasunduan. Then next, proceed po tayo sa Section 5. So sa Section 5 naman po, Section 5, Environmentally Non-Critical Projects. So dito naman po is papasok na po dito yung lahat daw po ng projects na hindi naman sakop sa ECP or wala naman sa ECA, hindi na raw po or hindi na po kailangan gumawa ng EIS o kumuha ng ECC dahil nga wala naman, hindi naman sila pasok sa ECP or sa ECA, hindi na nila need yun. Or halimbawa, yung magre-renovate ka ng bahay, magkatayo ka ng bagong bahay, wala naman sa ECA or sa ECP, hindi mo naman need kumuha ng EIS or ECC. Ang lang po dito, exemption lang po dito, or yung may kaunting lang po, parang pananagutan or meron ka pa rin yung kaunting dapat gawin para sa safety ng iyong panatayuan. So halimbawa po, sa Boracay, magtatayo ka ng maliit na resort. So wala naman po siya sa ECP and wala naman siya sa ECA. Then ang maaaring sabihin lang po sa iyo ni NEPC or ni National Environmental Protective Council, or ngayon po is DNR na po siya. Binago na po siya ngayon dahil noong 1978 pa po yun. So ang maaaring sabihin po sa iyo ni DNR na po, gamitin natin. Maaaring sabihin sa iyo na, baka naman para po maiwasan natin yung makalat or para mapanatili mo natin yung kalinisan, baka po maaaring maglagay ka dito ng basurahan. So yun lang po ang yung gagawin. Pero hindi mo na po need na kumuha ng hindi mo na need kumuha ng mga EIS and ECC. Yun lang po, ganoon lang po kasimple. May counting pananagutan ka lang po dito. Then Section 6, dito naman po Section 6, Secretariat. Then sinasabi po dito na si NEPC po or si DNR ay pwede raw po siyang gumawa ng sarili niyang office staff or secretariat. So ano naman po ang gawain ng secretariat? So siya po yung mag-a-administer ng EIS system. And siya po yung magpo-process, siya po yung mag-evaluate ng EIS. Sila po yung una nag-check. Sila po yung katulong ni DNR sa paggawa or sa pagpo-process o pag-evaluate ng mga EIS. Dahil siyempre, hindi naman siyempre marami nagsasagawa ng project. Hindi naman kaya ni DNR na mag-isa na i-process ito. Siyempre, kailangan niya ng tulong. So yun lang po ang nialaman sa Section 6, Secretariat. Kaya po dito yung trabaho ng Secretariat. Then proceed na po tayo sa Section 7. So Section 7 naman po is Management and Financial Assistant. So dito naman po, tatanong lang po dito kung sino po yung or kung saan po ba kumukuha or sino po ba nag-manage ng pera ng batas na ito. So sabi po dito, ang nag-manage po ng batas na is si Minister of Human Settlement. And din si Minister of Human Settlement is meron po siyang binibigay na tulong sa kanyang mga halimbawa sa mga agency na katulong niya. So una po is yung management support. So ang ginagawa po niya is tinutulungan po niya or tinutulungan po niya na mag-assist, magplano and mag-organize. Then pangalawa pong tulong na binibigyan niya is financial assistant. Siyempre, hindi naman pwedeng puro trabaho ka lang. Siyempre, kailangan mo din ng pondo, kailangan ng pampasahod, kailangan ng budget. Ayun, ganun lang po kasimple. Then yung pera po na nakukuha po nila dito is ang ginagawa po ng Minister of Human Settlement is nagre-request po siya. Gumagawa siya ng isang kasulatan and ibigay niya po ito sa President para ma-approve or mabigyan sila ng budget. Then yung iba po ng budget na nakukuha nila dito is galing po sa mga violator.
So yun na po ang nakalagay sa Section 7. So ngayon naman po is dumako na po tayo sa Section 8. So Section 8, rules and regulation lang po. Ano nga po ba yung mga rules, mga regulation, mga dapat iwasan, dapat gawin, yun na po. So sino po ba nagagawa ng mga rules and regulation? So ang gumagawa po ng rules and regulation sa batas na ito is si NAPC or ngayon na si DNNR, na kung saan siya po yung gagawa ng sistema, siya po yung gagawa ng plano, pero hindi po siya yung hindi po siya yung mag-execute or hindi po siya yung mag-implement. So meron po siyang katulong. So sino po yung katulong niya? So ang katulong niya po is si NPCC or si National Pollution Control Commission. So bakit nga po ba si NPCC? Dahil sila po yung expert sa mga pollution or sa mga usok or sa tubig, mga dumi sa tubig. Kaya kapag ang isang project po is may issue or may sa usok, si NPCC po yung pumupunta or siya po yung siya po yung tumutulong kay NAPC or kay DNR para i-assist or tingnan yung issue na yun. So yun lang po, ganun lang po kasimple. Dito Section 8, kapag meron ka pang rules, kapag meron ka pang batas and merong dito po ay rules plus batas is kompleto na. Ano po? Napakasimple lang. Then for Section 9 naman po, ito na po papasok yung penalty for violation. So sinasabi lang po dito na kapag nilabag mo po ang mga patakaran sa Section 4, maaari ka pong mapunish sa pamamagitan po ng una, pag-suspension or pag-cancel ng iyong ECC kung sakali man na nakakuha ka na. Pero kapag nakakuha ka na or tapos lumabag ka sa mga patakaran ng batas na ito is maaaring masuspend or ma-revoke or parang mapawalan ng visa yung ECC or Environmental Compliance Certificate. Then kapag kumukuha ka pa lang naman po at nagsagawa ka ng project na hindi mo pa naman nakukuha yung ECC mo, ayun, dahil nga bida-bida ka, akala mo okay na kapag halimbawa nakapag-yes ka na is okay na, pwede ka na magsagawa. So kapag nalabag mo po yun, hindi ka na makakuha ng ECC and hindi ka na makagawa ng project. So dito, Section 9, no ECC or no AIS, no project. Yun lang po, kasimple. Then pangalawang penalty po is maaari ka pong magbayad na hindi po tataas ng 50,000 for every violation. So yun po ay tataas pa, maaari pang tumaas. Kung halimbawa po nakatatlong violation ka, times 3. So 50 times 3, 50,000 times 3 equals 150. So ito pong bayad na ito is dati pa po. So siguro po ngayon is mataas na po siguro ito ngayon. Siguro mga isang violation po is nasa 300 na, 500,000 po. Yun lang. So yun po ang nilalaman sa Section 9. So ngayon naman po is proceed na po tayo sa Section 10. So Section 10, Environmental Revolving Fund. So sabi po dito, lahat po ng kinikita po na nagmula po sa mga violator is or other na binigay ng NAPC ay napupunta lang po sa Environmental Revolving Fund. So yung Environmental Revolving Fund is parang ipon po nila. Then yung pera na po na yun is tinanong din po dito na kung saan nga ba nagagamit. So yung pera po na yun is nagagamit po ginagamit for operation po ng DNR or ng NPCC. Na kung saan ito po yung ginagamit nila para manghuli ulit ng ibang mga violator. Then ito po yung ginagamit nilang pampasahod, ginagamit po nilang pambili ng mga bagong gamit para mas lalong lumakas yung batas na ito and mas mapadali po yung kanilang mga gawain. Then lahat po ng mga pera na gamit dito is ang gagawin naman po ni Minister of Human Settlement is gagawa po siya ng parang yung ilista niya lahat ng mga nagastos nila, then ibibigay po sa Pangulo para po ma-approve or syempre para alam nung presidente kung saan nga ba napupunta yung pera na binabayad ng mga violator. So yun lang po ang nialaman ng Section 10.
So ngayon naman po is dumako naman po tayo sa Section 11. So sasabi lang po dyan na yung kapangyarihan at responsibilidad ng NPCC sa ilalim po ng 984 is nasa ano na po siya, nasa pangangasiwa na po ng DNRO ng NEPC na kung saan siya na po yung nagkukontrol dun sa NPCC. Then lahat daw po ng mga sagabal dito sa batas na ito or sa lahat ng mga sagabal sa batas na ito is parang inalis or ni-repeal ng mga bago. So yun lang po ang nialaman ng Section 11. Then Section 12 po is effectivity clause. So ito pong batas na po ito is simula nung mapirmahan po ng presidente is agad pong naging effective or talagang gumana po agad dito sa atin sa Pilipinas. Then siya po ay natapos sa Manila and noong June 18, 1978. Ano po, yun lang po. And next presenter na po is sa PD 705. Maraming salamat po.